Nagbabalik po ang Good Morning Kapatid. Ang pagpapatawad ay hindi paglimot kundi pagpili na magpatuloy. At ngayong umaga nga po dito sa Dear Dimples, ito ang inspiring na kwento ng ating letter sender. Dear Dimples, ako po si Jerry Tuazon, ang nag-iisang nakaligtas sa aksidente sa SCTEX noong Mayo 1, 2025, kung saan buong pamilya ko ang nasawi. Sa kabila ng matinding pagdadalamhati, patuloy akong bumabangon sa pamamagitan ng aking pananampalataya sa Diyos. Natuto akong magpatawad dahil sa kapatawarang tinanggap ko mula sa Diyos na siyang lakas ko upang magpatuloy sa buhay. Gumagalang, Jerry. Yan po ang actual video ng karambola ng 5 sasakyan sa northbound ng SCTEX Toll Plaza noong May 1, 2025. Tinatayang 10 ang nasawi at 28 po ang sugatan sa nasabing aksidente. Kabilang sa mga nasawi ang asawa at nag-iisang anak ni Jerry. At ngayong umaga nga po makakasama natin si Kuya Jerry, ang nag-iisang survivor at himalang nakaligtas sa mga sakay ng van na nasangkot sa karambola sa SCTEX noong pong May 2025. Kuya Jerry, welcome to Good Morning Kapatid. Morning po. Good morning, Kuya Jerry. Kuya Jerry, simulan na natin. Pagkatapos ng 7 buwan, paano mo hinaharap ang araw-araw na buhay na wala ang iyong asawa at nag-iisang anak? Pangalanan natin sila. Your wife, what's her name? Marilit Joy. Marilet Joy, and then ang anak mo po? Jeremiah Miguel. Jeremiah Miguel. Oo. Sa araw-araw, kapag kasi pamilya ito, no, at biglaan, hindi ka handa, ano ang una mong nasa isip pagkatapos ng aksidente? Walang madali. Pero dahil sa tulong ng Panginoon, nagiging madali ang lahat. Kuya Jerry, yung aksidente kasi na yun, kumbaga, siyempre, may driver na nandoon eh. Iniisip ng lahat, apakahirap magpatawad na, no? Lalong-lalo na pag may nakuha sa'yo or may nawala sa'yo, no? Isa sa mga pinakamalalaking, kumbaga, dagok sa buhay ang nadaanan mo. And yet, nakapagpatawad ka. Marami sa mga kapatid natin ngayon ng maaaring nakikinig, nanonood, kapaskuhan pa man din. Maraming nagsasabi na ang isa daw sa pinaka-greatest gifts na bigay ng Panginoon ay ang pagpapatawad. Paano mo nagawang patawarin yung driver ng bus sa aksidente na yun? Naging madali ba yung proseso? Sa tulong po ng Panginoon, nagiging madali ang lahat. At ako po yung nagpatawad dahil una sa lahat, ako ay tumanggap na pagpapatawad sa ating Panginoon. So, madali na magpatawad sa ating kapwa. Naharap mo ba siya ever? Yes po, nakaharap ko na po siya. Anong naging una mong reaksyon nung nakita mo siya? Nung makita ko siya, sabi ko ito nga yung driver. Then, lumapit siya sa akin kasi napanood niya na sa social media na So, kumbaga wala na to dun sa mismong aksidente? wala na po. Oo. Opo. Sa unang hearing po namin. At sabi niya sa akin, Sir, salamat, napatawad mo ako. Sabi ko sa kanya, ikaw bilang isang tao, napatawad na kita. Pero yung pananagutan mo sa batas, kailangan mo panagutan. Oh, ang ganda nung sinabi mo na yon, Kuya Jerry, kasi marami sa atin, di ba, yung parang inaakala natin, kapag pinatawad mo na, hindi na pwedeng maging accountable ang isang tao. So, maganda yung sinabi mo na, ako, bilang tao napatawad na kita, sa akin wala ka ng sala, kumbaga. Hindi mo na ako kailangang isipin, di ba? Kasi minsan yung guilt factor na, naku, nasawi ang kanyang pamilya ng dahil sa aking isipin. Pero yung pananagutan sa batas, mabuti na na-point out mo yun. Kasi marami ngayon, di ba, na nagkakaroon ng either aksidente, pag nanakaw man yan, o kung ano man ang kasalanan nila, kailangan panagutan kahit pa mapatawad na sila. Oh, yes po. Ikaw, para sa'yo ba, Kuya Jerry, nitong nangyaring ito, kasi 8 years old pa lang si Jeremiah. Yes po. Oo. Saan kayo nanggaling? Ano yung, dalhin mo ako doon sa moment na bago nangyari yung aksidente. Tulog ba sila? Nag-uusap pa kayo ni Ate Marilet? Galing po kami ng Antipolo at masaya po kami dahil papunta kami sa Children Convention. So, yung biyahe namin ay masaya. Wala akong naramdaman, wala akong naisip, wala akong parang dadating sa point na
sa isang kisap mata, yung aking pamilya ay mawawala. So, hindi ko inaasahan yung bagay na yun. Nung nangyaring aksidente, paglingon mo sa kanila, yung anak mo nasa likod? Or katabi ni Ate Marila? Nung na-aksidente po, nagising po ako sa ospital na. So, wala na po akong naalala. Wala ka ng recollection. Yes So, po. ibig sabihin, after nung impact, wala ka nang naalala. Wala na po. Paggising mo, when they told you, nung sinabi nila sa'yo, anong naging reaction mo? Hinanap mo sila kaagad? Yes po. Nung paggising ko po, unang naisip ko, nagdadrive ako. Kaya nung iba yung nakikita ko, pumikit ako. Sabi ko, Panginoon, nagdadrive ako. Bakit iba yung nakita ko? 3 times yun. Tapos, pagmulat ko, nandun pa rin ako sa hospital, hinanap ko agad yung family ko. Oo. Sino nagsabi sa'yo? Nandun may isang pulis at saka may dalawang foreigner na ka-church namin. Ang sabi ay na-aksidente kami. Then, hinanap ko yung family ko at mga kasama ko. Sabi ko, nasan po sila? Nasa baba lang daw. Pero hindi nila inamin sa akin na wala na sila. Kuya Jer, ang hirap no, pag inisip mo, ito ang unang Kapaskuhan na hindi kayo magkakasama. Yes po. Paano ikaw magse-celebrate at this point? Do you still celebrate? Kasi I know that you have a very positive outlook in life because you have Christ in your heart. Iba talaga pag ang Diyos nasa puso mo eh. Lahat ng bagay pinagpapasalamat mo kahit pa anong trahedya ito. Kasi naniniwala ka na sila, nandoon sila, magkakasama sila. Pero this Christmas, dahil ikaw nandito ka, how are you going to honor them? Sa tulong po ng Panginoon, ako'y naniniwala na marami siyang paraan na magiging masaya, makabuluhan, at magiging okay ang Christmas at New Year ko. Kaya naniniwala ako na pwede siyang gumamit ng ibang mga tao upang maging makumpleto yung pangangailangan ng isang tao, magkaroon ng kasiyahan. So, ako'y binibigay ko sa Panginoon yung buhay ko. Kaya naniniwala ako na siya igagawa sa akin. Kumbaga, nag-full surrender ka na, Yes ika po. nga, no, kuya. Alam mo, nakakabilib ka in the sense na pag tinignan kita, hindi ko nakikita na parang may pinagdaanan kang ganun kabigat. Dinala mo ito kasi alam mo, ang Panginoon, hindi hinahayaan na ikaw lang ang mag-isang nagdadala Yes po. nito. So, masaya ako kasi naiintindihan mo at alam mo sa puso mo na you are not alone, Kuya Jer. Kuya Jer, kung meron kang Bible verse na pinanghahawakan sa lahat ng ito, share mo sa amin. Ayun po. Ang favorite ko pong verse ngayon ay sa Roma 14:8. No? Kung tayo'y nabubuhay, tayo'y mabubuhay para sa Panginoon. Kung tayo'y mamamatay, tayo'y mamamatay para sa Panginoon. Kaya't mabuhay, mamatay, tayo para sa Panginoon. Ang ganda. Sa Kuya Panginoon. Jerry, maraming salamat, Kuya Jerry. At dasal ko na sa pagkakataong magkikita-kita kayo nila Ate Marilet at ni Jeremiah, mayayakap mo sila ng tunay. Kuya Jerry, meron ka ba mga gustong pasalamatan o may mensahe ka pa ba? Ayan, ang mensahe ko po ay ang buhay natin dito ay pansamantala sa mundo. So, ang kamatayan ay hindi katapusan, kundi umpisa pa lang ng buhay na walang hanggan. Kaya yung natitira natin na buhay, ibigay na natin sa Panginoon. Kasi katulad sa pamilya ko, isang kisap mata, wala na sila. So, lagi natin magkaroon ng realization na ang buhay natin ay pwede tayong mawala anytime. So, wala nakakaalam. So, maging ready tayo sa buhay natin at panghawakan natin yung pangako ng Panginoon na may buhay na walang hanggan. Maraming salamat. Kuya Jerry, maraming salamat sa iyo. At sa mga kapatid po natin, kung gusto niyo pong mag-share ng inyong kwento ng inspirasyon, pangarap at laban sa buhay, mag-private message lamang po sa ating official Facebook page na Good Morning Kapatid. Hanggang sa susunod po nating kwentuhan, dito lang sa Dear Dimples. Mga kapatid, Dimples Romana po, maging maalam at may pakialam sa mga napapanahong issue at headlines. Mag-follow na po at subscribe na sa social media pages ng News 5.